Good morning, good morning, good morning, good morning po no sa lahat ng mga nagatanaw sa tanan nga mga viewers no. Madamo nga salamat sa inyo. Every time may ata nga live no na streaming in Facebook. So aga pasalamat kita sa inyo no, sa gamay nga panahon nga ginahatag nyo man kagahapon, aga, udto, gabi. So pamahaw paniudto kag panyapon no. So pasalamat sa Ginoo no sa iya kayo sa atong kinabuhi. So subong aga, medyo na late kasi nagluto pa. So we thank God for the burden no nga ginahatag sa aton na to nga masamyaw man no ang iyang mga pulong mismo. So kung ang Diyos no di na siya nagatrabaho sa bilog nga adlaw sa sobra niya kapoy nagalagyo na siya no, and then tawag nito nagasibat siya no, going to the other side no, dito siya sa Lake of Galilee. And then he looked for a solitary place no para take a nap or magpahuway man. So pero bisan kung gabi kung kinahanglan niya bulig ara gyapon siya win no nung andun pa siya sa flesh. Pero ngayon we know that he is the existent one no, which is omnipotent, omnipresent, and omniscience no, eternal God. So walang katapusan, kahit saan andyan siya. So ngayong aga no sa inyo tanan, kapasalamat ko gid sa mga mens no, sa aton nga president no, Mr. RV Armada, sa aton nga mapaspas no nga mga nagabuligay dira no, Jimmy Bantolo, and then no Brother Jesse, Brother Ramon no, Brother Ramon, and then sino pa ba? So madamo pa sa Ulda, Sibugan, Manzanares, yung husband ni basta tanandra sa Bulukaon no, kilala talaga mo sa itsura ban ang pangalan di ko kilala. So sa tanan ng mga negosyante no, ng mga tatay o mga family kag sa tanan-tanan ng members ng Pentecostal Church and everyone no, yung mga believers no, yung Karilim Diliman no, kay Brother Ramel, and then sino pa, Miranda Acuesta, Brother Stephen, Brother Randy, Rolando Nalanggay, and then Roger Cabalbal no, kag madamo pa sa Ulda no, diri man no sa Pigawayan. So madamo pa no. So pasalamat ta sa ila nga kaayo no sa aton nga sa mga suporta nila no, especially sa church sa tanan yung mga LM, tanan yung mga nanay. So congratulations nila, wala kita ka congratulate sa inyo sa inyong pagdaog sa sa choir kag sa tanan man nga mga staff no, and also being given a task no sa sina nga LM rally kay Pastora Imelda Kaay no, and then to her husband also, Mr. Kaay, and also to our presbyter, walang iba kundi si Pastor Neil Acuesta, and also Captain Ibal no, Pastor Ibal no, and then ang kanyang wife. So sa lahat po no, hindi po mangyari yan, hindi po maging maganda, magkaroon ng revival no, and then Pastor tawag ng Pastor Art Acuesta. So hindi po mangyari yan kung walang mga miyembro. So no, the most important thing is lahat po no, all the members, lahat po, dahil maganda magtrabaho kung no makita mo yung yung response ng mga member. So pasalamat ta no sa inyo nga tanan. Kag kita man kay membro ta sporta gyapon tay. No, kag sa tanan nga mga youth, kag sa tanan nga mga kabataan no nga nalipay gid every time makalakat kami sa Camps Evans View.
malipay kita nga mga bata kay sige lang da ka no. Instead nga manami unta mamate for the whole day. Pero ang bata taga dalagan-dalagan eh. So hindi naton may baluhan. So sometimes ara ka dito pero ang isip mo diin na to siya. So para salamat ko kay ano sa anak ni ni Brother Roger Cabalbal, yung anak niya na yung bata niya nga lalaki, no. Sabi ko, siling ko gani, kuya, bantayan mo ya. Si yung anak ko, si Michael. So, at least until na matapos yung yung preaching ang last night, magkasama sila. So, mayo gid Ginoo kay ginatagaan niya gid sang upod para hindi ma-board, no? So, salamat Brother Junior, no? Amigo ta. So, sa inyo tanan, Brad Curet, Brother Mario, no, Martisano, kagdira, no, si Bugan, sino pa na, no, malipat ba, Marfel, no, dira, mga ungon, no, so, pasalamat, dira, so, sa Sister Nenfa, so, amen. So, for this morning, I'm gonna read to you about the calling of the first disciples. Ito po yung ito yung buhay ni Peter. Yung iya nga kinabuhi kung ano gid ba, no? Ano gid ba si Peter? Paano po nabuo yung kanyang pagmamahal, no, sa ating Panginoon? Even though he betrayed Jesus, pero andun pa rin eh. Jesus reinstate yung kanyang binalik yung kanyang faith na yon at itinatag pa muli. No, hindi lang po nagkaroon ng faith yung dati niya, pero talagang in-establish po ng ating Panginoon at nagkaroon na alam na nila, no, kung ano ang gagawin ng Diyos sa kanila at hindi na sila natatakot kung ano ang kamatayon nga ilang maharap, no, sa kanilang buhay. Kahit na ginlutos pa sila, no, iban gipugutan sa ulo, iban sa may kawa, si Peter was crucified, no, kung tama ko, pabaliktad, no, and even Paul. So because of the Holy Spirit, alam nila at nakita nila mismo, so hindi na sila natatakot because alam nila na napakaganda, gusto na nila sumunod doon eh. Gusto na nilang sumunod after ng mission nila dito. Gusto na nilang makita yung kanilang yung kanilang Panginoon, which is our Lord Jesus Christ. So tuloy tayo sa may tawag nito sa life ni Peter. So one day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, with the people crowding around him and listening to the word of God, he saw the water edge two boats left there by the fishermen and were washing their nets. So ito yung mga disciples, hindi pa sila disciples. They were fishermen. Left there by the fishermen who were washing their nets, he got and asked him to put out a little from the shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." So yun ang sabi niya. Sinabihan niya si Simon Peter. Sabi niya, put out into deep water. Hindi tayo dito, hindi sa hollow, ang tatawag ito, doon lang sa may baybay, no? Sa manabaw lang, kundi doon sa may deep water and let down the nets for catch. So, hindi naman ibig sabihin niya na ay yung mga mabibigat na tao, yung mga may kaya na tao katuan no, hindi. No? Tama rin yun. Hindi naman ako mag-disagree doon, ha. Yun ba ang pananaw mo? Sometimes yung mga gano'n na tao, sometimes they are poor in spirit. Kaya no, in my own, no, lead by the Holy Spirit, not my own pala. So pagkaintindi ko lang ngayon naisip ko. So, ibig sabihin, not only
Not only on the premises or in your comfort zone, kundi magawas kagid. Magawas kagid, maglakat kagid doon dito sa mga mas madamo pa ng mga tao, mas malalim pa. Ibig sabihin, yung mga doon sa tawag ito, doon sa mga maraming tao, maraming problema doon, maraming naghahagilap kung ano ang truth, doon. Kasi pag doon sa malalim, and then hindi pa nasira yung mga corals reef doon, so ang dami pala doon. Dito, ilan lang yung isla makita natin, doon ang dami. Kaya nga dapat doon talaga sa crowd doon talaga sa maraming tao, into the deep water. Sabi ng Diyos, hindi lang dito. No, on our comfort zone, on our premises or in our territory. Pero sabi ng Diyos, deep water and let down the nets for a catch. So dahil nadinig ni Moses, ni Peter pala yun, Simon answered, sabi niya, Master, we work hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. Dahil sinabi mo, ibababa ko yung net, sabi niya. So alam mo ba na buong magdamag, buong gabi kami ng isda. So alam naman natin kahit sa halos sa mga Visayas, amo o sa igat isang baybay. Talagang gabi may mga ilaw, may mga Petromax, tawag na. So wala kami, sabi niya. Wala kaming kuha. Ngayon kahayag sa panahon, adlaw. So paano yan? Pero dahil sinabi mo, gagawin ko. So sabi ni Peter, I will let down the nets. When he had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Net breaking, Wow! So ang dami dahil sa ginawa niya, nihulog niya yung net, and then ang dami nilang nakuha. Wow! So, if Jesus, halimbawa, kung ara ka diyang Ginoo sa imo, kag ginasunod mo ang instruction, kung naganegosyo ka, kinakupukot mo lang, kinalambatan mo sa pukot ang mga customers mo, ginahakop mo. So it is the work of the Holy Spirit. It is the work of God in your life. Di ba? So ganun yun. So ito pero, sabi ni Peter, Master, we work hard all night. Hindi lang, nung gabing yun. In their entire life, nung nagapamuhat sila, o tawag nito, naging fisherman sila. Siguro yung pagiging fisherman, hindi lang sa kanya yan. Dala-dala nila yan sa kanila pang mga ancestors, di ba? Kasi yun ang pamumuhay nila Hindi naman sa lahat ng pagkakataon na marami silang nakuha. So they work hard for that. Pero, nung sumunod siya kay Kristo, hindi siya nag-work hard. Nung sinunod niya lang, ang dami kuha, Wow! Kaya nga, hindi lang sundalo ni Kristo, or whatever kind of work na mayroon ka, doon ka man sa may basakan, business, or whatever. If Jesus is in you, you keep on hearing the word of God and trying to listen attentively on His words, lead by the Holy Spirit. So parang hindi ka nahihirapan, umulan man o ang Diyos gadya. Kasi sabi ng Diyos, Amen. Kaya nga ginabaha nga ito nga nga basakan. Pero, take heed, sabi ng Diyos kay in the book of Joel, sabi niya, I will repay you, the years that the locust had been eaten. I will repay you. That is the word of God. Amen. So
So pag sinabi ng Diyos yan at dineclare mo yan, it is done. It is the Word, no? Ang mag-work out, hindi kita. So we declared that, and it is done, and it is finished. So let the Word of God na mag-work out na. No? Hindi lang nato na ibaluan na. Sometimes we've seen, no? Makita sa aton nga naked eye ang mga butang, ang mga problema. Ano man yung problema na bahaan eh. Pero remember, it is the Word. Because everything, no, na sinasabi mo, we declare healing, blessing, favor, it is according to the Word. Because no, we believe, according to Hebrews, that everything, heaven and earth, was been formed according to His words. So let His words na mag-manifest, no, sa aton kinabuhi. So dahil sa mga pangyayari yan dyan, nagbaha man ang dira, ano man ang dira, sabi ng Diyos, no, just claim it, I will repay you. No, if you read in the book of Prophet Joel, I will repay you. What? No? The years, no? Kung ano man yung kinain ng locust, ng cankerworm, palmworm, no? Lahat yan, ibabalik ng Diyos, doble. Kaya nga para ano? Para mag-glorify ang Diyos. No? Not with our own work sometimes. No? Masabi natin, bakit ganito? Bakit? No? Pero, dahil gusto sa Ginoo, makita mo ang iyang mga buhat sa imo. Kag hindi lang na, no, ang makita mo. Because, sometimes, things happen like that para no, to lift up no, our faith. So, tuloy tayo. Simon answered, no, sabi niya kanina, when they had done so, they caught such a large number of fish. At hindi lang, that their nets began to break. Net breaking. Wow! So they signal. Dahil sobra-sobra para masink na yon. Daw malumos ng ilang bangka sa sobra kadamo. They signaled their partners in the other boat to come and help them. Wow! So, hindi nila, akon lang na yung blessing niya, akon lang na yung sige. No. Also, they become a channel now to bless other. So, hindi sila madamot. Amen. And they came and filled both boats so full that they began to sink. So, hindi lang, kahit na dalawa na, daw halos na sila malunod sa kabugat, sa kadamo. Wow, when Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me." Tingnan niyo si Peter. Nakita niya ang milagro. What God has done, the mighty deeds of Jesus Christ. Anong siling niya? Away from me. I am a sinner. Lord, I am a sinful man. Doon pa lang, no? There is a repentance. He knows. No? Dahil dahil nagkasabat-sabat siya nga hindi niya man baluan, pero nag-obey siya. Pero nung nakita niya, iba ngayon ang perspective ngayon. Nakita niya Wow, kung makita mo, sang una, nga pigado ka man, di bless ka sa Ginoo, karon naman, medyo nagka-problema, pero botsing ganon, may ara na naman niya mag-abot nga blessing. Nga sobra pa. No? Munang dumdumot ta. No? Kaysa Ginoo, no? He always test, no? And testing tung aton mga faith because no? Hindi lang gusto sa Ginoo sa mga gagmay nga butang. Gusto niya itong mga dalagko nga butang. Amen. That's why every day keep on declaring no? The word of God, the promises of God. No? Dahil buhay yan. Because it was been covenant, mayroong covenant yan na blood. Because life is in the blood. Amen. Tuloy tayo. Go away from me, Lord, I am a sinful man. For he and all his companions were astonished at the cuts of the fish they had taken, and so were James and John, the son of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will catch men." From now on, you will catch
Amen. So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed Him. Amen. Wala akong kisa, hindi ka matingala. Kaya kung gamiton ka sa Ginoo, tingala ka, nga daw masiling ka, there is an opposition. Parang may nag-oppose nga something bugat. Pero just keep on, no? Keep on asking God for help. Kasi nga, ganun din sa kanila eh. Nung hindi sila makadayo doon sa ibayo, no? Doon sa shore, no? Doon sa baybay, Jesus came, no? Walk in the water, no? Kag naglakat dito sa ila, kag ginsave sila. So, ganun din ang Diyos, no? Kung parang merong medyo may opposition, no? Something na halos hindi mo maintindihan, no? Dira mo makita kung ano ang buhaton sa Ginoo sa imo. No? Dira naman ka magdasig. That's why every time na mag-strike ang inang mabutang, no? Take heed, no? Nga ang Diyos may harap pagbuhaton ng mga dalagko sa imo kinabuhi. Kaya kung wala sa buhaton, hindi wala, hindi ka ma-inspire, no? Hanggang doon ka lang. No? Amen. So tuloy tayo. Dahil po diyan, no? Nagkasama sila ng Diyos, nakita niya ang mga pabor, nakita niya ang healing, nakita niya ang halos, no, magagandang bagay. At saka paano ang pinako ng Diyos. Yun ang story. No? Pero, at the end of the story, ito po, in the book of John, so doon po makita na kung ano klase si Peter. He is a sinful man. Pero dahil sa ministry ng ating Panginoon, nagkasama sila, nabuo yung gugma, yung love ni Peter sa ating Panginoon. Kasi magkasama sila parati. In the Mount of Transfiguration, halos lahat ng mga milagro, no? Andyan siya, and then si John and James, the son of Zebedee. Kasi magkano to sila eh, no? They were best friend, no? Kaya, no? Best friend in God. Amen. So, tuloy tayo. So, doon, no? Look for a disciple, sabi pa. Pero dito, in the last part, Jesus and the miraculous catch of fish. So sabi ni Peter, no, go away from me, Lord. I am a sinful man. Afterward, Jesus appeared again to the disciples by the Sea of Tiberias. It happened this way. Simon Peter, Thomas called Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, the son of Zebedee, and the two other disciples were together. So namatay na si Jesus, ha? Wala na. Nawala na. So yun ang story, alam na natin yon. Dito na tayo sa last part. Tingnan natin kung ano ang nasa heart ni Peter. So, I am going out to fish. Kasi wala na ka-hope eh. Wala na si Jesus eh. So sabi ni Peter, no, mangisda ko ulit. Sabi niya. So sabi niya, we'll go with you. Sabi ng mga kasama niya, yung mga disciple. So they went out and go into the boat. But that night, they caught nothing. So dahil walang hope, bumalik sila sa trabaho nila. And then, nung bumalik sila sa trabaho nila, hindi nila naintindihan. They didn't, no? Hindi pa nila na-receive yung Holy Ghost. Amen. May subay. Amen. So, kaya nga hindi pa nabuksan yung isipan nila. Amen. Sorry ah. So, tapos, they caught nothing. Early, kaya nga kung wala ang Diyos eh, walang instructor, wala ang imihimo. So, early in the morning, Jesus stood on the shore, but his disciples did not realize that it was Jesus. So, ara si Jesus dito sa may baybay. Ara sila dito, no, sa may tubig pa sa dagat. So, in the shore. So, sabi nila, and did not realize that it was Jesus. He called out to them, friends, haven't you any fish? Wala pa ba kayo mahuli? May isda na ka mo? Siling Ginoo. Siling nila, no, they answered. Because they did not recognize it was Jesus. So, ano sila? They were very sad on that time. He said, throw your net on the right side of the boat and you will find some. No? Nung binasa natin, anong sabi niya? Iulog mo yung net on the right side. At sabi niya naman dito, ni-remind sila uli. Nung una nilang makita,
Nung una silang magkatagpo, dito in the last part of John chapter 21, anong sinabi ng Diyos? Sabi niya, throw your net on the right side of the boat and you will find some. When they did, they were unable to haul the net in because of the large number of fish. Grabe! Pag andun ang gugma, kung araw ganyan Ginoo, grabe ang ano, sobra-sobra ang nakuha nila. Kamu na nga, no? Kung nag-negosyo ka, Lord, no? Aga pa lang, kapanawa ka na sa Ginoo, no? Worship Him. So, ano mangyari? No, ang dami. Ang daming isda. Ang daming customer, sabi niya. So then the disciple whom Jesus loved said to Peter, it is the Lord. Mismo, hindi si Peter na mismo yung mga disciples, sabi niya, it is the Lord. It is the Lord. So tingnan mo, anong sinabi ni Peter in the first part na binasa natin? Sabi niya, away from me, I am a sinful man. Dahil nagkasama sila ng Panginoon, for how many years nagsama sila, namuo yung love yun, na sobrang love yung connection sa ating Panginoon. Kaya sabi niya, so it is the Lord. As soon as Simon Peter heard him say, it is the Lord, he wrapped his outer garment around him, for he had taken it off, and jumped into the water. The other disciple followed in the boat, towing the net full of fish, for they were not far from the shore, about 100 yards. So anong ginawa ni Peter nung nalaman niya ng Panginoon yun? So ginawa niya yung damit niya, yung mahabang damit niya, kinuha niya yun. And then anong ginawa niya? No? Walang pakundangan, walang pag-atubili. Naglumpat siya sa tubig kag naglangoy. Wow, muna nga langoyon mo, Gib. No, para maabot mo ang presensya sa Ginoo, para makikonek ka uli. No? May distance eh. So hindi niya inisip kung ano man ang matabudra, kung ano man ang may aradra, basta maglangoy siya going to the Lord. Kasi gusto niya mauna eh. Hindi niya na inisip na, itow pa natin to, para palakat ito. Hindi niya naisip yung kuha lang isda na ang focus niya, ang Diyos. Nung nakita niya in the story, nung nakita niya ang Diyos na naglakat sa may tubig, sila niya, Lord, ikaw na. No, kung ikaw na, ko nga makalakat ko sa tubig, sila niya. And then Peter, ginawa niya rin. No, lumakad din siya patungo sa ating Panginoon. Ganon din dito, hindi niya rin sinabi, Lord, hindi na, gilangoy niya na. No? Amen. So dahil sa dahil sa pagmamahal, sobrang pagmamahal niya. Wow! Amen. So, for they were not far from the shore, about 100 yards. When they landed, they saw a fire of the burning coals there, with fish on it, and some bread. Kaya, wow, kung hindi naman makita ni pero ari na gali diyo. Mismo gali, ang Ginoo, pag abot nila dito, may ara ng may ara na baga. Kung may ara na isda, nag-prepare ang Ginoo, kag tinapay. Kung ara na pirmi sa Ginoo, God will provide everything. Tayo No? Sometimes we do business, nakita natin, gihambal sa migo natin, naamik ni siya mo ni dayon mo grab, wala mo lang magkani ginambal sa Ginoo, kitakdali sa Ginoo, Lord, okay ba dayon mo, hindi no? Wala. Nung magka-problema, dayon mo luhod, tawag ka, hindi, wala na No? Pero maluyon niya po ng Ginoo, buliga ka lang yapon sa Ginoo. That's why, in everything, we should acknowledge God sa ating mga buhaton. No? Amen. Watching Juice in Flores. No? Ate, is watching. So, thank you po, Mar Josen, Flores. So, ano pa? Di na naman. Jesus said to them, coals were fish on it and some bread. May rara na galit. So, mating mayo, kay ang Diyos mismo, yung lawas na yon, sabi ko nga, yung lawas na yon is, incorruptible. No, it means,
heavenly body. So, pwede ka ako magkaon. Nung unang pinakalamit, kaya kung magkaon ka na karon, pag gusto ka nakakaon, wala na sang sakit, wala ka na isipon pa. No, hindi ka na mag-isip nga, kaunon na niya. Mainom lang tabulong, karam dugay-dugay. Jesus said to them, bring some of fish. You have just caught. Simon Peter climbed aboard and dragged the net ashore. It was full of large fish. No, kasala-sala siya. Gusto niya siya pirming panguna. Gusto niya, amo ng leader eh. No? Yung hindi yan gusto niya ang leader, gusto niya palapit sa Ginoo. Ang iyang mga kabataan, siya mismo ang maging model. No? Di nga, nakita mo, kung leader ka, kita mo ako ng leader kita mo nasulod lang sa isip ko ba. Kita mo ang leader ginano niya for spiritual things. Dito niya kinapalapit. Kung kita mo to, grabe ang fish. Kung isip mo kwarta, ibligya mo, kwartahin mo leader mamon. Kung mo kasi na, wala. Kaya nga, as being a leader, if you choose, yung may vision. Yung may vision, kasi kung may vision, even Dr. Rosie Rizal, mayroong vision yan eh. Anong vision niya? Na yung mga kabataan ay maging good leader sa hinaharap. Amen. Yung sabi ni Dr. the future leader of the next generation. Sabi niya eh. Pero, kahit anong mangyari, kahit nakurap, pero magabot gyapon to, maabot gyapon to. Kaya nga ako nang gaabot gyapon sa atin eh. Especially the Word of God. Pag sinabi ng Diyos nga i-bless ka niya, hindi ibig sabihin, i-bless ka na dayon, maraming trials, pero, kung kinakaptan mo kag nagapanggamot maabot iya. Maski matabo. Amen. Pag sinabi ng Diyos, I will repay you, matabo iya. Kay word yan eh. Hindi mo natin word. Pasagdi nga ang word, mag-manifest nga mag-work out sa aton nga kinabuhi. Don't even, think about or unbelief na mamuhat sa aton isip. Just only keep on declaring the word of God, the promise of God in your life. So, pero yun pa si Peter eh, yung kanyang pagmamahal. Amen. So, none of the disciples dared ask him, who are you? They knew it was the Lord. Jesus came, took the bread and gave it to them and did the same with the fish. This was now the third time Jesus appeared to his disciple after he was raised from the dead. So, third time na to. Anong ginagawa ng Diyos bago siya magbalik, in His throne? Anong ginagawa? Talagang ini-establish ng Diyos, ng Panginoon, yung kanilang faith. Na talagang, pag wala na siya, even though hindi na siya magpakita in the flesh, pero ang spirit niya andyan, alam nila na andyan ang Diyos. Kaya wala na silang takot eh. Na mag-preach ng word dahil alam nila na ang Diyos is invisible spirit. Nandyan na sa kanilang puso. Amen. So, anong ginagawa ng Diyos kay Peter? He reinstated Peter. Talagang ibinalik niya yung faith ni Peter. 3 times he denied Jesus. That's why 3 times Jesus also asked him. So kaya nga sabi, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you truly love me more than this? Mahal mo ba ako? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Unang tanong yun. Kasi 3 times din niya binitray si Jesus. Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you truly love me? Jesus answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The 3rd time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Kaya 3 times he betrayed Jesus. 3 times he ibinalik niya yung faith ni Peter. Amen. Peter was hurt because Jesus
asked him the third time, "Do you love me?" He said, "Lord, you know all things. You know that I love you." Now, Jesus said, "Feed my sheep. I tell you the truth. When you were younger, amen, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go." Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, "Follow me. Follow me." Ano siling sa Ginoo sa aton? No, sa mga viewers naton, hindi lang sa mga viewers, sa tanan yung mga negosyo na, sa tanan nga mga ano dira, no, para gusto mo mauswat, para gusto mo ma-bless. Sabi ng Lord, "Follow me." Follow me. Peter turned and saw the disciples whom Jesus loved was following them. This is what one who had leaned back against Jesus at the supper and had said, "Lord, who is going to betray you?" When Peter saw him, he asked, "Lord, what about him?" So, now, if I'm correct, it is John. Now, Jesus answered, "If I want him to remain alive until I return, what is that to you? You must follow me because of this." The rumor spread among the brothers that this disciple would not die. Mali sila. Nung sinabi ng Diyos, no, akala nila, no, mayroong mga rumor na hindi siya mamamatay si John. Pero, nung sabi ng Diyos, no, kung ano wala, no, sabi niya, no, kung sa pagbalik niya, no, sabi niya, remain alive. No? Hindi niya man sinabi na, hasta sa second coming niya, buhay pa. No. If he will remain alive. So, amen. I want him to remain alive until I return. What is that to you? No? Wala pa. It is just only a question. So this is the disciple who testified to these things. And you wrote them down. We know that his testimony is true. So lahat po to na mga sulat, no, according to the book of Matthew, the book of Mark, the book of Luke, and in John, so lahat po to, no, ay totoo. Amen. Jesus did many other things as well. If every one of them were written down, no, I suppose that even the whole world would not have room for the books that would be written. Kaya ang dami ginawa ng Diyos. Kung lahat ng mga believers isulat lang nila ang ila nga tanan nga mga butang nga gibuhat sa Ginoo sa ila, sa aton hangtod karon, no? Kulang, no? Siling kulang. Kulang ang bilog kalibutan. Siguro magpuno sobra pa. No? Because sang kaayo sang Ginoo. So, only God, no, ay maayo, no, sa aton nga kinabuhi. So muna, no, ang aton word for this morning. So Jimmy Bantulo is watching. So salamat, no, sa aton mga viewers, and I hope that God will bring you blessing, favor, and also His divine protection. So muna, no, it is only the love, no, of God ang hindi makapatarog sa aton, no, ang aton yung faith and love, just like Peter. So kung ano man diyan katabo, no, sa aton yung kinabuhi, no, know this or take head, no, sa aton nga, butang natin sa aton nga isip, no, nga sabi ng Diyos, pabalik-balik, 3 times siya sinabi kay Peter. He asked Peter 3 times kung mahal ni Peter, no, kung mahal siya ni Peter, no. And then God is telling us, pabalik-balik, I will repay you. No. The years that the locust, the pamperworms, the cankerworms that had been eaten, I will repay you, sabi ng Diyos. It is His words. And allow His words nga magapamuhat subong sa imo una. That's why, don't be discouraged. No? Huwag tayong mangamba. Huwag tayong mag-worry. Because, no, ang buhat sa Ginoo ay masubra pa sa bilog ng kalibutan, kagamay sa kalibutan. No? Kung makita mo ang Milky Way, makita mo ang universe, makita mo ang entire heaven and earth, hindi na makita ang kalibutan. Pero, no, ang bilog ay na, sakop na sa presensya sa Ginoo.
no? Kung may pa ginapakagamay nga butang, mas gamay pa. Madinig ka nga ng Diyos. That's why, no? That's why, no? Anong magagawa mo para maabot mo ang presensya ng Diyos? No? Worship the Lord our God. Amen. God bless everyone. May the Lord bless you, keep you, and may His face shine upon you and protect you, and also may His countenance be in you. May He lift up His countenance towards you and bring peace and be gracious to you. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. So, God bless po sa inyong lahat. So, salamat po. Good morning. Amen.